Magandang umaga sa inyo mga kabuenas. Tignan nyo na naman ang outfit ko. Mukhang gagala ka na naman dong. Hindi, napag-utusan lang ng inay. Abay, magluto daw ako ng beef steak na may broccoli. Akala mo naman talaga yung marunong ako magluto. Kaya nga ito nga ipababa ako at bibili na ng mga ricados at baka. Ito nga nakita ko na nga yung tindahan ng baka. Mabili ako kahit kalahating kilo laang. Abay, hindi mo akalain na 15 dirham lamang to. Ito na nga nakabalot na sa plastic. Dinala ko na at papunta ko sa supermarket. Ito nga hinahanap ko nga kung saan dito pwede pag-iwanan itong baka. Pagpasok ko nga hinahanap ko na kagad kung saan dito yung broccoli. Sa dami ng mura, hindi ko na mapili kung ano yung bibiling ko. At natagpuan ka rin sa tagal ng panahon. Kita nyo ngayon napakaganda ng broccoli, parang maliit na puno. Bumili na rin pala ako ng kalahating melon. Mukhang matamis kaya nagustuhan ko. Ito na nga, binabayaran ko na sa kahera. At alam nyo bang 8 dirham lang to mga kabuenas? Grabe, napakainit sa labas. Hindi na nga maipinta itong mukha ko. Sayang yung kojik na nilagay ko kanina umaga. Nangihinayang pa naman ako sa kotis kong porselana. Bumili na rin pala ako ng maliit na oyster sauce. Isa kasi ito sa magpapalasa sa ating baka. Tingnan mo naman itong mukha niyan. Hindi ko talaga lubos maisip na ginagawa ko to. Kalimitan kasi tagakain lang ako. Syempre dahil mukhang malinis tayo, hugasan na natin itong baka bago natin lutuin. Dahil sa sobrang galing ko, binabalibag ko lang ang mga ito. Tingnan mo naman yung sibuyas. Ganon din sa bawang. Syempre ginawa ko rin sa broccoli. Tingnan ko nga. Syempre bago ko ito isalang, hugasan ko muna ito mabuti para tayo lagi mapuri. Tapos pinainit ko na nga yung kalan. Sinunod ko na rin yung kawali. Nilagyan ko rin na ng konting mantika. Syempre nagtitipid ako. At hinalo-halo hanggang sa mabasa yung sandok. At binalibag ko na nga yung bawang. Kunyari hinalo-halo para kunyari totoo. Tapos sinunod ko na yung sibuyas. At ginisa-gisa ko lang to ng bahagya. May natira pa nga konti sa mga daliri ko At sa sitwasyon na ito, hagis lang tayo ng hagis ng kung anong pwedeng ihagis natin dito sa may kalwali. At yun nga, nilagyan ko ng konting tubig para pag kumulo, hahayaan ko lang siya na matuyo. At para lumambot itong baka, o diba may alam ako kahit konti. Dahil natuyo na at wala ng tubig, pwede natin ilagay yung mga ating condiments upang palasa na magpapasarap sa ating lutuin. Nilagyan ko nga din ng konting gatas o para mas maging makrema o mas malasa. Bahala ka talaga dyan, inay. Hindi ko alam kung ano magiging lasa nito. Pero sa tingin ko, hindi ko na uulitin to. Biro lang. At dahil malapit na maluto, nilagay ko na rin yung broccoli. Nako, mukhang masarap talaga at mukhang nakakatakam. Hindi ko lang alam kung talagang totoo ito. At tatakpan ko lang muna ito ng mga ilang minuto. Pagkaraan ng 2 minuto, okay na. Malambot na siguro ito. At naamoy ko na sobrang bango. At syempre, hinanda ko na rin ang aking melon. Ito nga binalibag ko na rin. At masarap talagang kapartner to pag ikay kakain. At ito ngayon naglagay na ako ng konti dito sa aming platito. At ready na talaga ako kumain. Sana talaga okay ang lasa nito. O sige, bago tayo kumain, magdasal tayo ng konti at magpasalamat. Ito na, gusto ko na talagang tikman. Ito talaga yung gustong gusto ko Yung pinagpaguran mo at matitikman mo na. Unang subo pa nga lang, paso agad. Pero in fairness, napakalambot ng laman. Okay na okay. Tingnan mo naman yung mukha na yan. Tapos isunod natin itong broccoli. Grabe, parang langit. Sarap. Hindi ko talaga inaasahan na ganito ang lasa nito. Ang sarap. Abay, buti na lang diet ako. Makakaisang kaldero lang ako nakaani. Pero walang halong biro mga kapuenas. Masarap talaga siya. Kitang-kita naman sa mukha, diba? Tara, samahan nyo akong kumain mga kapuenas. At para naman maging buenas na rin ang mga araw nyo. Maraming salamat pala sa pagsama nyo sa akin. Paalam!